afternoon. So you're Mildred Harrison? Yes, I am. So kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, Yes, I right? do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no like specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Ako nga po pala si Jai. Nagtatrabaho dito po sa Marikina City. Pareho po kaming hindi nakapagtapos ng boyfriend ko. At dati, naninirahan po kami sa probinsya. Noong nahihirapan po akong maghanap ng trabaho at halos walang-wala na pong pera, yung boyfriend ko po ang tumulong para po makahanap ako ng trabaho at matustusan ko yung mga gastos ko. Kaya ngayon na wala po siyang dilihensya, wala po siyang nahanap na trabaho, kahit ano pang gawin niya, ako po yung tumutulong sa kanya. Hindi po kami pareho nakapagtapos ng pag-aaral namin. Nahihirapan kami at kahit anong trabaho na lang tinatanggap po namin. Lahat ng yan ginagawa namin para lamang kumita ng katiting, para hindi kami magutom sa araw-araw. Sinasama ko na rin siya sa mga trabaho ko kahit na alam kong hindi niya gusto yung ginagawa niya. Nakakapagod nga naman kasi at napakaliit pa ng kinikita. Hindi niya gusto yung trabaho kaya minsan umuuwi na lang siya bigla. Hindi nagpapaalam sa akin o di kaya naman sa amo namin. Sabi niya sa akin, ayoko naman ng mga binibigay mong trabaho. Sabi ko, konting tiis lang. Kung gusto mo, pumunta tayo sa Marikina, doon sa tita ko. Baka doon mas makahanap tayo ng mas malaking pera. Ayaw din niya. Kaya ang sabi ko sa kanya, papayag na lang ako sa ino-offer ng tita ko sa akin na paaaralin ako kapalit ng pagtatrabaho doon sa kantin niya. Pero ayaw niya akong mag-aral, DJ Lindsay. Ang sabi niya sa akin, masaya na raw siya sa buhay na meron kami ngayon
Nakakakain naman daw kami sa araw-araw. Masaya naman daw kami ng magkasama. Yun daw ang importante. Okay na raw yun sa kanya. Pero DJ Lindsay, hindi niya po naiintindihan. Meron pa po akong gustong makamit sa buhay ko. Gusto ko pong magbago ang buhay ko at ng pamilya ko. Para kasing ang gusto niya, ganito na lang ang buhay namin. Kung anong meron kami. Pag may trabaho, kakain. Pero pag wala din kaming makain. Mahal ko po siya, DJ Lindsay, pero nahihirapan po ako. At ayoko na po ng ganitong buhay. Gusto ko na po siyang hiwalayan, pero ako na lang ang meron siya. Dahil wala na rin po siyang pamilya na inuuwian. Ngayon po, kahit labag sa kalooban ko, dahil alam kong ayaw niyang umalis ako, ay tinanggap ko po ang binibigay sa aking pagkakataon ng tita ko. Sa ngayon, nagtatrabaho muna ako sa kanyang kantin dito sa Marikina. At next school year daw, ay i-enroll na niya ako para makapag-aral. Tawag po ng tawag sa akin yung boyfriend ko. Pero hindi ko po sinasagot. Tama lang po ba ang ginawa ko? Mahal ko siya. Uulitin ko po. Pero gusto ko pong magbago ang buhay ko. Sana mapatawad niya ako sa ginawa ko. Muli, ako si Jai. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa Bungkaploan. Check your time, 9:13 on the clock. Ikaw pa rin po yung nakikinig sa stasyon na same, pero iba. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, hello muna sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin sa kanilang mga radio set, sa kanilang mga tuner, sa mga bahay, opisina, tindahan, sa mga sasakyan, sa mga gas stations. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Yung mga nakatambay po sa labas sa mga oras na ito, nagawawali sa kanilang mga labas habang nasa kilikili nila yung mga tambo. Gusto mo yun? Magandang umaga po. Good morning po sa inyong lahat. At wag natin kalimutan yung mga nandyan po sa ating Facebook Live. Thank you very much and welcome to the show. Facebook.com/EnergyFM1067. We are live on Facebook. Batiin muna natin yung mga nandyan na, nasa loob na. Si Rosemary, si Trisha, si Rods. Nakikinig na po sa atin. Gandang umaga po sa inyong lahat. Oo. Okay Pagpalain kayo ng Panginoon. Yung problema natin is mahirap nga naman yung iiwanan mo yung taong mahal mo. Pero kasi alam mo kung ano yung tama para sa sarili mo no? In fairness naman, gusto ko rin palakpakan natin si Jai, mahal mo. Kasi ginagawa niya yon dahil alam niya magbabago yung kanyang future at ayaw niya magsettle sa ganitong current situation niya. Diba? Kung ikaw ba si Jai, sa tingin mo, tama ba yung ginawa niya? Na kahit mahal na mahal niya yung boyfriend niya, ayaw niyang magsettle because gusto niya magbago yung buhay niya. Yung
Yung boyfriend niya kasi okay na sa kanya yung masaya sila sa araw-araw, nakakakain sila sa araw-araw kasi may kakarampot na kinikita. Okay na sa kanya yun. Kasi nga, ang kasiyahan niya lang daw ay si Jai. Pero si Jai, gusto niya something more. Diba? Something better. Better than yung current life nila. Current life. Tita Cora. Tita Coren. Better than their current life, 'di ba? Kasi kung meron nga namang chance, why not? 'Di ba kung gusto mo niyang i-break yung chain of poverty sa life niya at sa buhay ng pamilya niya, why not? Wow! 'Di ba? So sana daw mapatawad siya ng kanyang boyfriend sa kanyang ginawa. Ginrab niya kasi yung opportunity na mapag-aral ng kanyang tita at magtrabaho muna dun sa kantin tapos next school year pag-aaralin na siya. Ano bang masasabi mo tungkol dito, mahal ko? Let me know your comments. O yung mga tsahin dyan na nagpapaaral din ng kanilang pamangkin. Nako, you guys rock. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo. Ang galing-galing niyo. Sana lahat ng tsahin ganyan, no? Wow! Yung mga tsahin kasing mata pobre. Imbes na tumulong, di ba? Minamata pa yung mga kapamilya nila. Ganyan akong kilala eh. Oo. Anyways, 9:16 on the clock. Sabi mo na dito sa ating sa mga comments dito, sabi ni Junjun, laging unahin ang sarili. Mahirap o walang tutulong sa'yo pag sabot ng iyong pangarap. Isipin mo na lang magiging buhay ng mga anak ninyo kung sakaling magstay ka dyan sa lalaking yan. Ngayon, okay pa kayong dalawa eh. Diba? Kung paano kapag nagkaroon na kayo ng anak? Puro laging hirap na lang ba? Kung may pagkakataon na mapabuti naman ang buhay mo, stop the cycle of poverty. Sabi naman ni Ses, kung ayaw mong maranasan ng mga anak mo ang mga mararanasan o nararanasan mo nung bata ka pa, mangarap ka at tuparin mo yon. If you think there's still room for improvement in your life, take chances. Continue reacting for your dreams and reaching for your dreams, and it's up to him if he will follow you or not. Don't let him make decisions for you. You make decisions for yourself. Sabi naman ni Chichi, pag pinagpatuloy niya yung relationship niyo tapos magkaanak kayo, kawawa ka. Yan na lang ang isipin mo. Clearly, hindi kayo compatible. Iba ang pananaw niya sa buhay ninyong dalawa. Ang tanong, willing ka bang magdusa sa buhay dahil lang walang pangarap ang partner mo? Honestly, anak niyo ang magiging pinakakawawa kapag pinagpilitan ninyo yung relationship ninyong dalawa. Wow! O, sabi naman dito ni Kasmot, wala akong pakialam sa relasyon nyo basta nakatutok ako sa Energy FM maghapon. Ewan ko sa'yo, Kasmot. Ewan ko talaga sa'yo. Pero thank you. Sabi ni Gladys, choose the best for yourself. Tama lang yung ginawa ni girl, lalo na sa panahon ngayon. Pahirap ng pahirap ang buhay. Be wise and be practical. Is that true? Sabi naman ni Bon Francis, more power, Miss Lindsay. Don't air my name. Sorry na. Sabi dito, tama lang yan, iwan mo na lang. Walang pangarap yung BF mo. Nakakagutom at nakakabobo kaya yung sobrang pagmamahal. Sabi naman dito, sino pa yung mga nagko-comment dito? Sabi niyo sinasabi sa live ha. At ang haba ha. Sabi ni Jen, mapili pala siya sa trabaho, dapat nag-isip siya. Wala siyang mahanap na magandang trabaho if hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa panahon ngayon, hindi na sila tumatanggap ng hindi college graduate dito sa Pilipinas. Hindi na nga siya nakapagtapos tapos mapili pa siya sa trabaho. Wala talagang mangyayari sa kanya. Yung ganyan na tao, hindi talaga aasenso if wala na ngang tinapos tapos mahina pa sa diskarte at kukonti na lang ang ganyan. Iwan mo na yan, kawawa ka. Pag nagkataon tapos nagkaanak kayo sa kanya, wala siyang pangarap sa buhay, okay na siya ng ganyan, kawawa ang magiging pamilya ninyong dalawa. Sabi naman ni Ding, kung may pagkakataon samantalahin mo habang bata ka pa, mahirap yung ganyan, walang pangarap, tama na siguro yung kung anong meron hirap na nga siya. Sa kanya tama na yung ganyan. Paano kung magkaanak kayong dalawa? Iparanas nyo rin sa anak ninyo yung ganyan, yung mahirap? Paano nyo mabibigyan ng maginhawang buhay ang anak ninyo? Kung mahal ka ng boyfriend mo, ibibigay sa'yo ang maginhawang buhay hanggat kaya niya. Fairness ha, ang gaganda ng mga comments ninyo. Oo. And hello po sa mga pangga natin na nakaka-relate dito po sa kwento natin for today. And binabati ko po yung Grab West Team Manila. Hello, good morning!
Sa mga nakatutok po sa atin dyan, nasa na yung mga pangalan nila? Nawawala yung mga pangalan nila. Kahapon ko pa to dapat batiin pero nawaglit sa aking isipan. Nawaglit! Si Randy Regala, Mayor Jonathan Nugal, Admin Nelcon, Jeff, Nelson, Manny, Ferdinand June, Kuya Doc, Daniel, Ronel, Armando, Antonio, Jimmy, Erwin, Conrado, Anthony, Rodolfo, Roger, Ray, and Migs. Gandang umaga po sa inyo. Grab West Team Manila. Sabi ni Ate Tessa, there's a saying that if you learn to love yourself, the real partner will come and the universe will align everything with you. Live, laugh, and love your future is at stake. Wow! Diba? Sabi naman ni Arch, ang hirap i-reconcile ang mga aspirations at ang relationship, especially pag di tugma ang mindset niya. O, diba? Do what is best for you. Hopefully, he'll understand later. Sana nga. Sana ma-understand ka niya. Sabi ni Jem, poor mindset, poor results. Stop saying na nakakain sa araw yung pinaka-importante. Sa hirap ng panahon ngayon, need umangat sa buhay. Alam mo, ako naman ang take ko dito. Nakakatuwa na merong lalaki na nagmamahal sa'yo, no? Pero mas nakakatuwa siguro kung nagkakatugma nga, tulad na sinabi ni Arch, yung aspirations ninyo in life. Wow! Kasi di ba marami namang ganyan, yung akala mo siya na talaga forever for life, sasamahan ka niya sa hirap. Pero nakalimutan ng boyfriend mo yung word na ginhawa. Diba? Yun yung nakalimutan niya, na-miss niya yung part na yon. Akala niya siguro puro hirap lang yung pagsasama niya. Kasi hindi ka naiintindihan din eh. Bakit ikakaila niya sa'yo yung part, ipagkakait niya sa'yo yung part na pwede ka namang umasenso kung gagawa ka lang ng paraan. 'Di ba? Bakit siya magsisettle doon sa ganong part na ang gusto lang ninyo is makakain lang kayo sa araw-araw? Girl, ang daming pwedeng mangyari sa life mo, lalo na kung bata ka pa. 'Di ba? Ang dami mong pwedeng gawin. Actually, sa panahon ngayon, ang daming pwedeng diskarte. Kailangan lang natin ng tamang mga tao sa paligid natin. Kasi alam mo kung ganyan yung sasamahan mo na tao, na mindset, ganyan yung paniniwala niya, ganyan yung ideals niya in life, then I don't think magiging okay ka, magpa-prosper ka, magbo-bloom ka bilang individual eh. Kung ano yung buhay niya, ganun din yung magiging buhay mo. Diba? Eh obviously, sa tunog ng letter mo, gusto mong magbago yung takbo ng life mo. Then by all means, gawin mo yan. Because alam mo, pagdating ng panahon, kapag naging successful ka, ikaw din naman na mag-harvest ng fruits niyan. Ikaw din ang may magandang mapapala sa life mo pagdating ng panahon. Wala pa akong nakitang tao na nagsumikap sa life at nag-end up in the slums. Wala pa akong nakitang ganyan. Oo. It's either nagsumikap ka tas hindi ka masyado naging successful pero okay ka. No? Konting push pa, magiging okay ka na sa life. Magiging successful ka na at maaabot mo pa yung pangarap mo. Diba? So, kailangan mo talaga, sa buhay talaga kailangan mo ng mga taong tama para pumaligid sa'yo, para maging maayos din yung sistema ng pag-iisip mo. No? Naniniwala ako dun sa sinasabi nila, tell me who your friends are and I'm going to tell you who you are. Wow! Ganyan. So, kung gusto mong mabago yung cycle ng life, sumama ka sa mga tamang tao, yung mga makakatulong sa'yo, yung susuporta sa mga pangarap mo, sa dreams mo, sa pagbabago na gusto mo. Diba? Masakit yung iiwan mo yung taong nagmamahal sa'yo at yung taong mahal mo, no? Pero, mas masakit yung pagdating ng panahon, nagmamahalan nga kayo pero wala kayong makain pareho. Diba? Yung naaawa kayo sa sarili ninyo tapos naaawa ka sa magiging anak ninyo o sa anak ninyo by that time, no? Na wala ding future. Sorry to say pero wala ding future. 'Di ba? Dahil nagsettle kayo sa ganyan pwede naman kayong mag-improve ng life ninyo. 'Di ba? Again, maraming paraan para umasenso lalo na sa panahon ngayon. Napaka-advantageous ng panahon natin ngayon. 'Di ba? Konting kembot mo, kikita ka ng pera. Kailangan mo lang ng mga tamang tools para kumita ka, 'di ba? At saka ng mga tamang taong tutulong sa iyo. 'Di ba? So, ganito na lang yung gawin mo para hindi siya masaktan at para mapatawad ka niya ng malalang malala. Wala naman sigurong 'di ba, sumasama ang loob or wala naman sigurong tao na nagagalit pag sinabing or magagalit kapag sinabing, sorry, kasi may pangarap ako at gusto kong maabot yung pangarap na yun. Wow! Kasi hindi mo naman siya niloko
'Di ba? Hindi ka nag-commit ng infidelity or wala kang ibang lalaki, ganyan, hindi ka nagloko sa kanya, pero uunahin mo lang kasi yung pangarap mo kasi gusto mong magbago yung buhay mo. 'Di ba? O, sabi ni Bon Francis, na mamana ang kahirapan mula sa inyo hanggang sa anak at magiging apo mo. Gets mo? Oo, gets niya. Sabi ni Felix, pa-shoutout naman po ang Rodriguez family from Jenny, Pasig. Nakikinig po kami dito. Salamat. Salamat din. Wow! Sabi ni Rosie Lopez, oh, I'm late. Oh! Sabi ni Darwin, mahirap kapag nag-clash yung dalawang magkaiba ang mindset. Ay naku, kung ako, magka-clash yung mindset, tas alam ko naman na yung pinaglalaban ko, gustong-gusto ko talaga at kaya ko naman i-achieve or i-attain, ay goodbye, be. Goodbye. Oo. Pero yun nga, para naman pagbalik mo sa probinsya mo, wala kang beef with your ex-boyfriend, ngayon pa lang, mag-sorry ka na. Kausapin mo siya. Sorry, pero kailangan kong unahin to. Mahal kita, pero it seems like, mag-i-English ka, be? It seems like we're not on the same route. So, there. Hindi, sabihin mo lang sa kanya na, sorry, pero may pangarap ako. Feeling ko naman, di ba? Parang hello, love, goodbye lang yung kwento nito. Diba? Sorry ka lang. Sabihin mo, sana someday, makita mo yung tamang tao para sa'yo. Or sana someday, di ba? Pwede na tayo. Diba? Sana naman wag kang batugan, diba? Sana naman umayos ka ng life mo din, diba? Para someday magkita tayo sa finish line, diba? 9:26 ng umaga. Thank you very much, Jai, for sending in your story dito po sa Lihim ng Liham. Pag ako mahal ko, baby ko, it's always, flattering to know that someone loves you. But ito nga bang someone na to, in the real deal, in the real world, sasamahan ka sa hirap at ginhawa? Hey, have you ever